sa akin po nga pinaglilingkuran dyan. So nawa ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa. Ngayon po ay magbabasa po tayo ng banal na kasulatan dito po sa Second Chronicles chapter 3. Nabangunahan ni Sister Vanessa Cayetano. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, sa umaga po na to ay kami ay lumalapit sa inyo. Aming idinadalangin ang aming pong pagbabasa ng inyong pong mga salita. Nawa ay maunawaan namin ito na mabuti at makuha namin ng mga maalagang lessons ng buhay. Salamat o Diyos, gabayan niyo po Sister Vanessa sa kanya pong pagbabasa ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sister Vanessa, Andiyan na po ba siya? Second Chronicles. Andiyan na rin si Brother Jesse Prieto, ang ating pong magbabasa ng ating devotional mamaya po. So wala si si Sister Vanessa Cayetano. Andiyan po siya, Pastor. Nandiyan po ba? Sige, kayo na Pero po, Sister. naka-unmute na po siya eh. Ganun po. Baka may Baka walang audio. Hello po, happy God first morning. Happy God first morning po, Sister Vanessa. Baka nakamute po kayo. Baka po yung setting, Ma'am Vanessa. Hintayin po natin. Second Chronicles chapter 3. Naka-unmute naman siya pero hindi marinig. So, basahin ko na lang po, Pastor. Ayan. Okay na. Pa-mute po yung isang device, ma'am. Dalawa po yung device niyo. Okay na po? Yun. Rinig na po. Yes. Second Chronicles chapter 3. Pinasimulang itayo ni Solomon ang bahay ng Panginoon sa Jerusalem sa ibabaw ng bundok ng Moriah, na doon ay nagpakita ang Panginoon kay David na kanyang ama sa lugar na itinakda ni David, sa giikan ni Orman sa Jebuseo. Siyang nagpasimulang magtayo ng ikalawang buwan ng ika-4 na taon ng kanyang paghahari. Ang mga ito ang sukat na ginamit ni Solomon para sa pagtatayo ng bahay ng Diyos. Ang haba ng mga siko ayon sa matandang panwukat ay 60 siko at ang luwang ay 20 siko. Ang portiko na nasa harapan ng bahay ay 20 siko, kasing luwang ng bahay. At ang taas ay 120 siko. Ito ay kanyang binalutan ng lantay na ginto sa loob. Mismong ang bahay ay kanyang nilagyan ng kisame ng kahoy na sipres at binalot ito ng lantay na ginto. At ginawan ito ng mga palma at tanikala. Kanyang pinalamutian ang bahay ng mga mamahaling bato. Ang ginto ay mula sa Parbain. Kanyang binalutan ng ginto ang bahay, ang mga biga, ang mga pasukan, ang mga dingding at ang mga pinto. At inukitan niya ng mga kerubin ang mga dingding. Kanyang ginawa ang dakong kabanal-banalan. Ang haba nito ay katumbas ng luwang ng bahay, 20 siko, at ang luwang nito ay 20 siko. Kanyang binalutan ito ng dalisay na ginto na may timbang na 600 talento. Ang bigat ng mga pako ay 50 siklong ginto. Ang kanyang binalutan ng ginto ang mga silid sa itaas. Sa dakong kabanal-banalan ay gumawa siya ng 2 kerubin
nayari sa kahoy na binalot ng mga ito ng ginto. Ang mga pakpak ng mga kerubin ay sama-samang nakabuka ay 20 siklo ang haba. Ang pakpak ng isa ay 5 siko na abot sa dingding ng bahay. At ang kabilang pakpak na 5 siko ay abot sa pakpak ng unang kerubin. Ang pakpak ng isang kerubin ay 5 siko na abot sa dingding ng bahay. At ang kabilang pakpak ay 5 siko rin na nakalapat sa pakpak ng unang kerubin. Ang mga pakpak ng mga kerubing ito ay umaabot ng 20 siko. Ang mga kerubin ay nakatayo sa kanilang mga paa, nakaharap sa bahay. Ginawa niya ang tabing na asul, ube, matingkad na pulang tela at pinong lino, at ginawan ang mga ito ng mga kerubin. Sa harapan ng bahay ay gumawa siya ng 2 haligi na 30 siko ang taas, at ang kapitel na nasa ibabaw ng bawat isa sa mga iyon ay 5 siko. Siya ay gumawa ng mga tanikalang gaya ng kwintas at inilagay sa ibabaw ng mga haligi. At siya ay gumawa ng 100 granada at inilagay sa mga tanikala. Kanyang itinayo ang mga haligi sa harapan ng templo. Ang isay sa timog at ang isay sa hilaga. Ang nasa timog ay tinawag na Jakin at ang nasa hilaga ay Boaz. Yan po ang chapter 3 ng 2 Chronicles. Amen. So, Amen. salamat po, Sister Vanessa, sa inyo pong pagbabasa. Ito po sa 2 Chronicles. So, salamat din, Brother Edmond, sa pagbigay ng guide dito sa ating reflection. Yan. So, tawagin po natin ang mag-reflection ngayon pong umaga si Brother Jordan Avenilla at saka si Pastor Archie Cabujos. Happy God First Morning po. Ano po ang inyo pong takeaway, Brother Jordan? Pwede po kayong mag-unmute. Mukhang wala po si Brother Jordan Abinilla. Si Pastor Archie. Pastor Archie? Ito po, happy God first morning po, Pastor. Happy God First Morning. Oo. Yan din po sa ating lahat mga kapatid. Happy God first morning po. Dito po sa Chronicles mga kapatid, ang ating pong reflection dito ay doon sa verse 1. Sabi dito yung bundok ng Moriah ay nagpakita na pinagkitaan ng Panginoon kay David. So, ang Mount Moriah po mga kapatid sa Jerusalem ay yun yung lugar na na-meet ng Panginoon, na-meet ni David ang ating mahal na Panginoon, at napakahalaga ito mga kapatid. At doon din niya itinayo yung bahay ng Panginoon. At sa atin pong buhay ay napakahalaga yung kung saan natin na-meet yung Panginoon sa ating buhay, ay hindi natin makakalimutan, kasi yan din ang magbibigay sa atin ng inspiration mga kapatid, na dito ako binago ng Diyos. So dito sa Chronicles ay hindi nakalimutan yon na doon itinatag yung simbahan, kasi andun yung blessings andun yung, kaya nakita ko dito yung buhay din ni Jacob nung siya ay
ah, dahil doon sa kanyang pagiging yung sa kanyang pagiging kasalanan, umalis siya doon sa kanyang pamilya, ay nagpakita sa kanya ang Panginoon. At siya po ay nag-sacrifice doon at nagkaroon ng covenant sa Panginoon na ibibigay yung 10% ng lahat para sa Panginoon. At doon siya ay pinagpala, mga kapatid, at doon din siya na nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. And then nadagdagan yung aking yung aking isip na nung ako ay tinanggap ko ang Panginoon, yung aking first love ay hindi ko rin nakakalimutan hanggang ngayon na ako ay kinuha ng Panginoon sa madilim na sanlibutan upang dalhin doon sa liwanag na magkaroon ng panibagong buhay at karanasan sa Kanya. So, hanggang ngayon mga kapatid, na-inspire pa rin ako sa aking mga buhay na ating paglilingkod, na hindi ako karapat-dapat, bagkus ang Panginoon ay binigyan ako ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na kasama ng Panginoong Diyos. So ito po pala mga kapatid, ang sinabi dito sa Chronicles ay tamang lugar ay napakalaga mga kapatid. Yung pagtatayo ng bahay-simbahan o templo. So hindi lang doon sa verse 4 dito mga kapatid, verse 3. Verse 3. Yung sa verse 3 mga kapatid ay nilagay dito yung ang mga ito nga ay ang mga tatanggabaon na inilagay ni Solomon na ukol sa pagtatayo ng bahay ng Diyos. Ang haba ng mga siko ayon sa panukat ng una ay 6 na puong siko at ang luwang ay 20 siko. So mga kapatid ay bakit kaya ito may mga panukat pa mga kapatid no? So dito po pala rin ay napakahalaga din na sa pagtatayo ng simbahan o ng bahay ng Panginoon. Dito ay sinabi mga kapatid sa ating binasa ay hindi kung anong naisip na panukat ayun ay gagawin, kundi pinagpaplanuhan ng maayos. Hindi lang yon, pinagpaplanuhan ay ang pagtatayo ay nasa tamang panahon. So tayong mga taong makasalanan, mga kapatid, minsan ay mapusok tayo, ay hindi natin kinokonsidera ang counsel ng Panginoon na sa ating buhay. Minsan ay tayo ay napapalayo kasi hindi natin inihintay yung tamang panahon ng Panginoong Diyos sa ating pong buhay. Kaya dito inilagay yung panukat na yan sa tamang panahon. Kasi dito sa Chronicles ay doon din inilagay pala ito sa tamang ikaapat na pong paghahari ni King Solomon. Itinayo yung bahay, yung templo. So mga kapatid, sa ating pong buhay ay kailangan natin ng tiyempo, ng tamang panahon ng ating Panginoon. Napakahalaga yon kasi doon din tayo magkakaroon ng patience sa ating buhay na paglilingkod. At dito rin tayo matututo na kapag may hinihiling tayo sa ating buhay ng mga pananalangin o kung ano man, ay na perfect timing ng Panginoon. No? At hindi tayo magmamadali katulad si King Solomon. Noong yung kanyang hindi niya kaagad itinayo yung kahit nandiyan na yung napoprovide na yung yung mga materials, pero mayroon pa rin tamang
at panahon niya itinayo. So, kailangan ng pagpaplano, maging maayos. Ang lugar din, kahalaga din pala ay kailangan din. Mamaya kasi minsan tayo ay tatayo tayo ng mga simbahan sa ating sa ating mga lugar. Minsan din natin kinikonsider ang lugar. Kaya bahain pala, sinatayo na natin. Patay, sayang yung mga pera, sayang ang mga panahon natin. Kaya kung ating susundan itong council na ito, itong karanasan ni Solomon, ay napakaganda din pala, no? Bukod pa doon, sa ating pagtatayo ng simbahan, dito ay sinasabi kumpleto kumpleto yung materialis. May panahon, may lugar. No? So, tayo kasi mga karanasan natin ay halos hindi pa tapos siya, hindi pa nga ay by faith pala nagdatayo tayo ng mga simbahan by faith kaya hindi natatapos minsan kasi by faith. So yung nagpanukala ng pagdatayo ng simbahan inawala na, andun wala pang kisame yung simbahan, wala pang dingding, wala pang bintana. May bintana pala pero walang kisame, walang atip. So ganun po mga kapatid, sana ay magkaroon tayo ng lesson dito. Hindi lang naman ito sa pagtatayo ng simbahan din mga kapatid. Kung hindi ito sa ating buhay, kailangan natin ng na tamang tiyempo din mga kapatid. Hindi yung emosyon ng ating gagawin ng mga desisyon, kundi natin doon sa tamang prinsipyo ng banal na kasulatan at sa tamang panahon ng ating Panginoon. Katulad lang din yan ng pagbabautismo mga kapatid Tapos na yung pag napag-aralan natin, hindi pa hinog yung mga ini-interest natin. Huwag nating piliting ilubog sa tubig na hindi pa nga hinog wala pang tamang panahon. Kailangan may konsidera din natin ito. So ganoon din naman po mga kapatid sa ating mga buhay na pagdedesisyon. So kinakailangan ng ating ating tamang perfect time ng Panginoon ay maging pagpapala sa ating mga buhay, sa ating paglilingkod, sa ating relasyon, sa ating pamilya. So, ganun lang po mga kapatid. So, nawa ay huwag nating kalimutan kung saan natin na-meet ang Panginoon sa ating buhay at maging inspiration ito sa ating paglilingkod at patuloy tayong lumago at patuloy nating i-commit na ating buhay sa ating Panginoon. So, yun lang po, Pastor. Thank you po. Thank you po, Pastor Archie. Kayo po yung mamaya sa ating silent prayer, sa Acts prayer mamaya po. Thank you po. Pwede po, Pastor, pasend ng mga supplication prayer. Sige po, sisend po sa atin yan ni Brother Edmund mamaya, yung mga prayer request ng mga kapatid. At sa mga sa live viewer din natin, at ngayon din po sa offline, kasi meron din pong mga nanonood ng offline dito sa Facebook. So ilagay nyo lang din po ang inyong pong prayer request para po masama tuwing umaga. Ayan. So meron pa po ba mga kapatid na gusto mag-reflect dito po sa 2 Chronicles chapter 3? So kung wala ay nais ko pong basahin, ito po ba nga nasa nakachat dito sa ating sa Zoom. Sabi po dito, sa panahon ni Haring Solomon, itinayo ang templo, sabi ni Brother Simeon Talusan. Hindi lamang bilang gusali, kundi bilang lugar ng presensya ng Diyos. Ngunit ngayon ang tanong ay, ano ang kalagayan ng templo ng ating puso? Ito po yung mga aral. Ang pagsamba ay may tamang pundasyon. Itinayo ang templo sa bundok ng Moriah na lugar na inihanda ni Haring David. So yun din po yung binanggit ni Pastor Archie. Hindi kung saan-saan itinayo ang templo. Ito ay may tamang lugar at pundasyon. Ang tunay na pagsamba ay nakatayo sa tamang pundasyon. Ang Diyos mismo ang pundasyon. Hindi pwedeng superficial o pakitang tao. Ang pagsamba ay may kahusayan at sakripisyo. Ang templo ay binalutan ng ginto at mamahaling materyales. Hindi tinipid ang templo. Ibinigay ang pinakamaganda para sa Diyos. Ang Diyos ay karapat-dapat sa best natin, kagaya ng oras, lakas at talento.
Ang pagsamba ay may kabanalan. May bahagi ng templo na pinakabanal, hindi basta pinapasok, ipinakikita nito ang kabanalan ng Diyos. Ang Diyos ay banal, kaya ang buhay natin ay dapat din na banal. Yan po, no? Sabi po ni Brother Sani Talusan. Meron pa po mga kapatid gusto sa inyo mag-reflect. Antas lang po kayo ng kamay. Again din po kay Sister Maria Gina Rojas. Happy God First Morning. Sa 2 Chronicles chapter 3, ano ang nangyari? Sinimulan ni Solomon ang pagtatayo sa templo ng Panginoon sa bundok ng Moriah sa Jerusalem. Bakit ito nangyari? Ito ay katuparan ng pangako ng Diyos kay David na ang kanyang anak ang magtatayo ng bahay para sa Diyos o para sa kanya. Ano ang dapat mangyari? Ang templo ay maging sentro ng pagsamba at pagkakaisa ng Israel. Hindi lamang isang gusali. So ang reflection po niya, ang Diyos ay karapat-dapat sa pinakamainam. Ngunit higit sa lahat ay hinahanap niya ang pusong tapat at dalisay. Yan. So yung response, magpasalamat, sumunod, at ialay ang pinakamainam na bahagi ng ating buhay sa Diyos. Sa madaling salita, ang templo noon ay larawan ng presensya ng Diyos. At ngayon, tayo mismo ang kanyang templo. Yan. Ayan kay brother, ito po yung last na nag-chat dito sa ating Zoom, kay brother Jonathan Magalonso. Ayan, from Malolos. Sabi po dito, sa God First Morning po, sa 2 Chronica 3, sa kapitulong ito, sinimulan ang pagtatayo, ayan, sa bundok nga po ng Moriah, ni Haring Solomon, anak ni David. Gumamit siya ng ginto, mamahaling bato, kahoy, nara, tinupad ng Diyos ang tipan kay David, na si Solomon ang magtayo ng templo. Sa bawat paglilingkod, gawain natin ang pinakamahusay at buong pusong sumunod. Sabi dito sa stay commentary, dapat nating ingatan ang ating karakter at katawan sapagkat tayo na ang templo ng Espiritu Santo. Ang aking response sa ating binasa, ito ay nagpapaalala na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at kagandahan. Sabi sa 1 Corinto 6:9, o hindi ba galing yun nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos. Yan, God First Morning po. Yan, salamat po. Meron pa po ba mga kapatid na nais na magbahagi ngayon pong umaga na to? So mukhang wala na, tapos tayo po ay magkukonclude dito po sa ating reflection. So sa akin naman pong bahagi nakita ko po dito kasi yung kung ano nangyari, bakit nangyari, ay nakita na po natin, na sinabi na po natin na paulit natin na nabasa. Meron pong paulit-ulit tayong naririnig dito po sa binasa po ni Sister Vanessa. Yung siko, di ba? Napakadaming words binanggit na siko, tapos ginto. Yan po yung mga words na talagang sikat dito sa chapter 3. Yan, ibig sabihin kasi kapag makapal ang sukat, mahaba yung sukat, matibay yan. Tapos pag binalutan pa ng ginto, ay napakatibay niyan mga kapatid. Pero ang nakapagpukaw sa akin ng atensyon na tinanong ko sa sarili ko anong ibig sabihin nito ay yung verse 17. Tignan niyo po yung verse 17, yung pinaka last na verse. Na ang sabi dito, ang kanyang itinayo kanyang tinayo ang mga haligi sa harap ng templo. So may haliging itinayo sa harap ng templo, ang isa'y sa kanan at ang isa'y sa kaliwa. Tinawag ang pangalan niyaon na nasa kanan ay Hakin at ang pangalan niyaong nasa kaliwa ay Boaz. So tinignan ko po ito sa Strong Bible at tinignan nyo ang kaakibat na meaning ng Hebrew word nito. Ang ibig sabihin ng Yakin ay he establish, ang matatag ang ibig sabihin. Yung Boaz naman sa north ay ang ibig sabihin ay strength.
Yan, strength ang ibig sabihin. So, lakas at matatag. So ang ibig sabihin noong mga kapatid, bagamat binalutan ng ginto, makapal ang sukat, mahaba ang sukat, matayog, makikita na talagang maskulado, mukhang matibay yung building, pero hindi nagiging matibay yon dahil sa materyales. So in-acknowledge ni Haring Solomon na hindi materyales ang nagpatatag ng templong iginawa niya, kundi ang Panginoong Diyos. Yakin, ang Diyos ang nagpatatag. Boaz, ang Diyos ang may lakas. Ang Diyos ay may lakas para ito ay tumayo habang siya ay nabubuhay. Ayan. So, purihin natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating tinatayo na bahay-sambahan. Ang Diyos ang nagpapatatag nito at nagpapalakas. Sa buhay po natin, itinatayo natin na matatag, ikinukumit natin yung ating mga sarili sa gawain ng Panginoong Diyos. Hindi sa sarili nating kakayanan tayo ay nagiging matatag at malakas, kundi ang ating Panginoong Diyos. Yan. So ngayon po ay tayo ay pangunahan sa closing prayer ni Sister Vanessa Cayetano. Sister Vanessa? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Kayo po ang Diyos ng kaayusan at Diyos ng kagandahan, Panginoon. Sa umaga pong ito, kami po ay nagpupuri sa inyo, Panginoon. At ganoon din po aming hinihingi ng tawad ang lahat ng mga nagawa naming pagkukulang sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po dahil sa mga aral na aming nakita sa 2 Chronicles chapter 3, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay ang mga ito ay tumimos sa aming mga puso at isipan. Tulungan po ang bawat isa sa amin na maging katulad po ni Solomon na pagkaroon po kami ng plano sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. Ganon din po, tulungan kami na ang aming karakter ay maihalin tulad namin sa paggawa ng templo, Panginoon. Nawa, kami po, Panginoon, ay magplano at Panginoon, nawa maging matatag ang aming pundasyon at Panginoon, alam namin na ang lahat ng aming mga kakayanan, ang lahat ng aming gagawin ay hindi po, Panginoon, magiging matibay kung wala po ang inyong tulong, Panginoon. So, Panginoon, sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Tulungan kami na kami ay patuloy na manalig sa inyo, manampalataya, at lahat po sana ng aming mga gawain, ng aming paglilingkod ay nakaasa at hindi po nakabatay sa aming sariling lakas, Panginoon. Nawa sa lahat ng aming gagawin, kayo po ang mabigyan ng papuri at Panginoon, kayo ang mag-glorify sa lahat ng aming mga gagawin. Tulungan kami na magpakumbaba at nawa po, Panginoon, ang mga aral na ito ay patuloy naming mailagay sa aming puso at isipan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Ating pong church history. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo
lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad nina Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pampolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen. So atin na pong pakinggan si Brother Jesse Pireto. Good morning po. Happy God first morning po. Happy God first morning po mga minamahal na mga kapatid. At tayo po ngayon ay dadako sa ating devotional sa Jesus Wins. Ang ating pong susing talata ay matatagpuan sa Juan, Kapitulo 1, talatang 51. At ang pamagat po ng ating devotional ngayong umaga ay ang kanyang tulay. Ang sabi po rito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog sa anak ng tao. Habang nasa isang guided na kayaking tour, napagpasyahan naming galugarin ng kagubatan, magkakayak muna kami sandali at pagkatapos ay aakyat papunta sa isang magandang talon. Ngunit dahil sa malakas na ulan noong nakaraang araw, naging malakas ang agos ng ilog. Nang kailangan na namin tumawid sa ilog bilang mga baguhan sa kayaking, hindi namin ito magawang tawirin na walang tulay. Pero nakahanap ng solusyon ang aming guide. Tinali niya ang isang dulo ng lubid sa puno sa isang gilid ng ilog. Nagkayak siya papunta sa kabila at itinali ang kabilang dulo ng lubid
sa isa pang puno. Naging posible para sa buong grupo na tumawid. Isa-isa lamang lumusong hanggang baywang na tubig at habang mahigpit na hawak ang lubid, matagumpay kaming nakatawid. Nang iwan ni Nathanael ang kanyang maling hinala at mapagtanto niyang nakita na siya ni Jesus sa ilalim ng puno ng higos bago pa man sila nagkita, nabatid niya na tunay ngang kilala siya ni Jesus. Ayon sa Juan 1, Kapitulo 1, talatang 48. Si Nathanael ay nagbitaw ng isa sa pinakamatinding pagpapahayag tungkol kay Jesus sa buong bagong tipan. Tinawag niya siyang kapwa anak ng Diyos at hari ng Israel. Sumagot si Jesus, "Dahil ba sa sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, kaya ikaw ay sumasampalataya? Higit na dakilang mga bagay ang makikita mo kaysa rito. Ano pa ang maaaring mas dakila kaysa sa katotohanang kilala kayo ni Jesus ng lubos? Kung natutuwa akong tinanong mo, ang kanyang ministeryo ng pagtubos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog sa anak ng tao." Ito ay isang pagtukoy sa Genesis chapter 28 verse 12, kung saan matapos dayain ni Jacob ang kanyang kapatid upang makuha ang basbas ng kanilang ama, tumatakas siya upang iligtas ang kanyang buhay. Sa kanyang pakiramdam ng pagkahiwalay sa mga mahal sa buhay at sa Diyos, huminto siya upang matulog sa isang lugar. Siya ay nanaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa, na ang dulo ay umaabot sa langit, at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaog doon. Sa panaginip na iyon, tiniyak ng Panginoon kay Jacob ang kanyang presensya. Ngayon ay ipinahayag ni Jesus kay Nathanael na siya ang tunay na hagdan na tumatawid sa bangin na nilikha ng kasalanan. Ang kanyang ministeryo ng pagtubos ang tulay sa pagitan ng langit at lupa. Kung ikaw man ay lumihis ng landas, gaya ni Jacob, alalahanin mong sa pamamagitan ni Jesus, iniaalok sa iyo ng Diyos ang isang tulay pabalik sa Kanya. Pagpalain po Amen. ang pagbasa natin sa ating devotional. Para po sa ating refleksyon ngayong umaga sa ating binasa, ang sabi po ng 1 Timoteo, Kapitulo 2, talatang 5, mayroong isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa pagkahulog natin sa bangin ng kasalanan, mayroong isang tulay na inireveal ng Ama upang tayo ay magkaroon ng pakikipagkasundo sa Kanya, sapagkat tayo ay nagkaroon ng mayroong hadlang na tayong lahat ay nagkaroon ng pagkalugmok sa kasalanan. Ngunit dahil sa
pagmamahal ng Panginoon. Hindi niya ninanais katulad ng nangyari kay Jacob. Hindi niya ninanais ang ganung kalagayan na mayroong isang tao na tumatakas sa kanyang kasalanan. Sapagkat alam ng Diyos ang kalagayan natin, doon sa pagitan ng tulay na yon, tayo ay naroon sa kabila. Kung saan maraming mga pagsubok, maraming mga suffering, kawalan ng katarungan, mga pagkakasakit, mga kahirapan, giyera at kamatayan. Pero doon sa kabila naman ng tulay ay mayroong pag-asa, mayroong pagmamahal, mayroong pag-ibig. Ang sabi ng Ezekiel 22, kailangan na matigil ang mga injustices na nangyayari sa atin. Yung pagkahulog natin sa bangin ng kasalanan. Kailangan na mayroong tulay upang tayo ay maalis doon. Upang tayo ay mamuhay sa isang mapayapang lugar. At ang magandang balita ay sinugo ng ating Ama ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay mahango sa kalagayan natin na punong-puno ng pagkakasala. At ang pagitan na yon, ang gap na yon ay mabuo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang kailangan lamang natin ay magtiwala ng lubos sa Kanya. Katulad ni Jacob, na hindi niya binitawan ang anghel na nakalaban niya sa oras na yon. Katulad din po natin, huwag tayong bumitaw sa ating pananampalataya. Anumang pagsubok, anumang dumara ang kapighatian sa ating buhay, sa ating pamilya. Palagi tayong manghawak sa salita ng ating Panginoon. Sapagkat alam ng Panginoon kung ano ang kalagayan natin. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang mga suliranin. Huwag po tayong manghinawa na palaging mag-aral ng banal na salita upang lalo maging matibay. At ating laging alalahanin ang mga daan ng ating Panginoon nung narito siya sa lupa upang lalo tayong maging malapit sa Kanya. At sa katagalan ay maging katulad tayo ng ating Panginoon. Sa Kanyang karakter, higit sa lahat, mawa natin ang pagmamahal na katulad ng ating Panginoon na Kanyang ginawa, na Kanyang naging buhay nung nandirito siya sa lupa. Kung tayo po ay makatawid na, alalahanin natin na mayroong two-way traffic doon sa bridge na yun. Ngunit sa pagdating ng ating Panginoon na tayo makatawid na doon sa tulay, ang will ng Panginoon ay matutupad na. At ang sabi ng Mateo, Kapitulo 6, talatang 10, ang God's will is done on earth as it is in heaven. Pagpalain po tayo ngayong umaga. Okay po, Brother JC, pwede na rin po kayo mag-pray at pasama na rin po ang ating sa prayer, si Brother Arnold Ortiz sa kanya ating pong speaker. Yes po, Pastor. Tayo po'y manalangin.
Mapagmahal naming Ama na siyang may akda ng buhay. Kayo na siyang naglalang sa bawat isa sa amin. Naglalang ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita namin, lahat ng naririto nararamdaman namin, ng hangin, ng buhay. Kayo na siyang pinakamabuting pastor. Kayo na siyang nagbibigay lagi sa amin, gumigising palagi sa amin sa umaga upang bigyan kami ng panibagong buhay. Kayo na siyang daluyan ng aming lakas. Ibinabalik po namin ang papuri sa inyong magandang pangalan ngayong umaga, Ama. At sa paglapit namin ito, aming hinihingi ng tawad ang lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagkakasala. Minsan naging mahina kami sa aming mga pagsasalita, sa aming mga gawa. Minsan nakakalimutan namin kayo, Ama. Minsan may mga landas kami na mas sinusunod namin ang aming sarili kaysa sa inyo. Hinihingi po namin ito ng kapatawaran. Salamat po sa magandang umagang ito na kami mga magkakapatid ay magtipon upang kayo'y papurihan. Salamat sa inyong mensahe sa amin ngayong umaga na dahil sa dugo sa kalbaryo ng aming tagapagligtas, kaming lahat ay nagkaroon ng bahagi sa inyong inihahandang tahanan dyan sa langit ng bayan. Salamat din po sa mga pagpapala. Salamat din sa mga karanasan sa araw-araw na kung saan binibigyan nyo kami ng mga inspirasyon sa mga taong ginagamit nyo upang magpalakas sa amin sa aming pananampalataya. Salamat po sa mga pag-iingat nyo sa aming mga daan. Salamat sa katalinuhan. Salamat sa pananampalataya. Ngayong umagang ito, Ama, tanging naming inilalapit ang aming speaker na si Brother Arnold. Kayo nawa po ang magbigay ng katalinuhan sa kanyang pagsasalita. Kayo nawa ang magbigay ng inspirasyon na ang kanyang mga sasabihin lalo pang maging mabisa at maging impluensya sa bawat isa sa amin. Aming dinadalangin ang aming mga kapatiran sa iba't ibang bahagi, sa iba't ibang dako ng Central Luzon Provinces Mission. Ang mga kapatid na patuloy na naglilingkod. Patuloy na binibigay ang kanilang panahon, mga buhay sa paglilingkod sa inyong gawain. Ama, dalangin namin na lalo pang maging mabunga ang inyong gawain sa teritoryo na ito ng CLPN. Ang mga ginaganap ng mga pagpupulong upang marami pang mga kaluluwa ang madala sa inyong banal na harapan. Dinadalangin po namin na lalo pang maging mabunga ang mga paglilingkod na ito. At pagpalain po ang lahat ng mga kapatid na nagpapagamit sa inyo. Ganon din po, Ama, aming lalapit ang may mga karamdaman. Hindi po silang pagalingin. Bigyan ng panibagong lakas ng buhay upang muling makapaglingkod sa inyo. Dalangin din namin ang pamunuan ng CLPM sa pangunguna ni Pastor Jerry na ang mga
plano, ang mga pagpapalakas sa inyong gawain ay lalo pa maging mabunga. At sama-sama po kami na pag-ibayuhin, higit sa lahat, magmahalan sa isa't isa upang ang likas ng aming Panginoon ang siyang makita sa bawat isa sa amin. At bawat isa nawa ay hindi mabaglit at kaming lahat ay sama-samang sumalubong sa nalalapit na pagdating ng aming tagapagligtas sa lapaap ng langit upang aming manahin ang kanyang ipinangako na tahanan kung saan makakasama namin ang aming Panginoon. Maraming salamat, Ama, na nariyan kayong palagi. Hindi niyo kami pinapabayaan. Salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Lahat nito ay aming hinihiling. Hindi sa kami karapat-dapat, kundi sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Papakilala po ang ating tagapagsalita mamaya ni Pastor June Barredo. Ating po muna pakinggan ang God First video. Patungo sa Langit, May 18. Ang mayayaman sa sanlibutang ito ay utusan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 17, 18, na anyayahan ang bantog na si George W. Truett na kumain sa tahanan ng isang napakayamang tao. Pagkatapos ng kainan, dinala siya ng may-ari ng bahay sa lugar kung saan makikita nilang mabuti ang lugar sa paligid ng kanyang mansyon. Itinuro ang balon ng langis na kapansin-pansin sa tanawin at ipinagmalaki niya. Hanggang sa naaabot ng paningin ng iyong mga mata, lahat ng iyan ay akin. Tumingin sa kabilang panig, kung nasaan ang namumukadkad niyang taniman ng trigo. Ang wika niya, lahat ng iyan ay akin. Bumaling sa silangan at itinuro naman ang malaking kawan ng mga baka. Nagmamalaking sinabi, ang lahat ng mga iyan ay sa akin din. At pagkatapos, itinuro ang kanluran at sa magandang kagubatan at napabulalas siya. Iyan ay akin din, at huminto siya, inaasahang pupurihin siya ng pastor sa kanyang malaking tagumpay. Ipinatong ng pastor ang isang kamay sa balikat ng lalaki at itinuro ang langit ng kabilang kamay. Simpleng sinabi ni Pastor Truett, gaano kalaki ang iyong pag-aari sa direksyon iyan. Ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo at nagtapat, hindi ko kailanman naisip iyan. Ang talata sa Bibliyang ating binasa ay pangaral ni Pablo sa bawat isa sa atin. Tutulong ito na maunawaan natin ang lunas sa pinsalang daladala ng mga ari-arian ay nakasalalay sa pagiging tapat sa Diyos at mapagkaloob sa iba. Kapag tapat tayo sa pag-iikapo at mga handog, at mapagbigay sa mga nangangailangan, ginagawa nating malinaw sa ating sarili na ang mga tinatangkilik ay hindi natin pagmamayari. Nauunawaan din nating ang mga yamang panustos na nasa ating mga kamay ay mga katunayang gumagawa ang Diyos sa ating buhay, hindi dahil sa kakayahan nating magkaroon o magparami ng pinagkukunang yaman. Maayos na binuod ni Ellen G. White ang kaisipang ito. Ginagamit ni Satanas ang pansanlibutang kayamanan upang madaya at malinlang ang mga kaluluwa upang matupad ang kanilang kasiraan. Nagbigay ang Diyos ng direksyon kung papaano nila gagamitin ang kanyang kabutihan upang maibsan ang pangangailangan ng nagdurusang sangkatauhan, sa pagpapasulong ng kanyang gawain, sa pagtatatag ng kanyang kaharian sa sanlibutan, sa pagpapadala ng mga misyonero sa ibayong mga rehiyon, sa pagpapakalat ng kaalaman ng Kristo sa lahat ng bahagi ng mundo.
Councils on Stewardship, pahina 133. Panawagan. Huwag kailanman kalilimutang nasa langit ang tunay nating kayamanan. Amen. So Pastor June Beredo, sino po ang ating tagapagsalita ngayon pong umaga? God first morning po sa ating lahat, mga ginigiliw po namin mga kapatid. Ngayong umaga po ay akin pong pinagagalak na ipakilala sa inyo ang ating pong tagapagsalita. Ating pong tagapagsalita ngayong umaga ay Tubong Tuaw, North Bagabag, Nueva Vizcaya. No? At siya po ay nagtapos ng kanyang Bachelor of Arts in Theology sa Northern Luzon Adventist College. At noong 2023, siya po ay naitalaga bilang Stewardship Director ng Northeast Luzon Mission. Ano? At sa kasalukuyan, siya po ay na-elect bilang magiting na Executive Secretary ng NELM. Ano? At sa umagang ito, tayo po ay mapalad sapagkat tayo po ay kanyang pinaunlakan. Ang ating pong tagapagsalita ngayong umaga ay ating kaibigan at ating kabats. Ano? Kaya sa umagang ito mga kapatid, tayo po ay patuloy na sumubaybay samantalang makikinig ng kanyang mensahe na patuloy na magpapalakas ng ating pong pananampalataya at pagtatalaga sa ating pong Panginoon. Hindi ko na ho pahabain ang pagpapakilala sa kanya. Akin pong pinagpipitagan ng pakilala sa inyo ang ating pong magiting na Executive Secretary ng Northeast Luzon Mission sa katauhan ni Pastor Arnold Ortiz. Bigay po natin sa kanya ang pagkakataon. Pastor Arnold? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat Pastor sa Morning, Pastor. papakilala sa akin. At ako ay nagpapasalamat dahil kahit papaano ay nabigyan ako ng pagkakataon na makapagbigay ng salita ng Diyos po sa inyo. Sa ngayon nandito ako sa Pasay, sa Union. Dito rin ang inyong Executive Secretary sa Pasay. Purihin ang Panginoon dahil minsan pa makasama ko ang mabait na presidente ninyo, Pastor Jerry. Siya po Amen. ang aking partner at mentor bilang isang stewardship director. At kahit ngayon Executive Secretary ay siya pa rin ang nakakatulong na isa sa akin sa pangunguna sa amin pong mission. Okay, so ibahagi po, i-share ko po yung sa akin. Ayan. Share. Kita na ba niyo mga kapatid? Yes po, Pastor. Kitang kita. So, ang aking naibigay na topic ay how God proved His stewards. So, paano mapapatunayan ng Diyos mga kapatid na tayo nga ay tunay na katiwala, no? So, sabi pa dito, proven stewards in God's hand. Ano yung mga ginagawa ng Panginoon, no, para makita nga na tayo nga ay katiwala ng Diyos. So God tests His people through the resources. He entrusts to them, revealing whether their hearts are set on earthly possessions or eternal priorities. So sinusubok pala tayo at pinapatunayan tayo ng Diyos, no? Kung tayo nga ay tunay na katiwala. So saang
Saan tayo sinusubok ng Diyos, mga kapatid, no? Sa pagpapala daw, no? Talagang dito natin makikita kung tayo nga ay tunay na katiwala ng Diyos. So everything we hold in our hands was first held in God's. We are not owners. We are stewards trusted with His resources to manage for His glory. Kaya sipin natin na lahat ng bagay na sa sanlibutan ay hindi sa atin. Sipin natin na minsan lang na tayo ay pinagpala ng Diyos. Kaya kapatid, kung pinagpala ka ng Diyos, pinagpala ako ng Diyos, dapat situit na ito ay hindi na mawawala at ito ay isang pagpapala sa harapan ng Diyos. No? Paano? Makita natin mamaya. So the earth and everything in it belongs to the Lord. Kaya lahat ng bagay sa sanlibutan gaya ng nakita natin, no? Wala tayong pag-aari kundi ito ay sa Diyos. Ibinigay ng Diyos. Tayo lang ay katiwala ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, gawin natin ang lahat ng makakaya natin sa pamamagitan ng patnubay na gabay ng banal na Espiritu para sa ganon, lahat ng pagpapala na ating natanggap mula sa Diyos ay nakakatulong, no, sa kanyang misyon. So when God blesses us with homes, finances, no, talents, and time, He is not transferring ownership. He is extending trust, no? Kaya nga isipin natin mga kapatid, kahit gaano man kalaki ang ibinigay ng Diyos sa atin, ito ay ipinagkatiwala lang sa atin, no? Hindi ibig sabihin na He is transferring the ownership. Pero dito pala sa mga pagpapala na ating tinanggap mula sa Kanya ay nakikita niya at pinapatunayan niya at napapatunayan natin kung tayo ba ay karapat-dapat, no, na pagkatiwalaan. So, the four proofs of a faithful steward. Ano yun mga kapatid? Isipin natin, no? Itong apat na ito. Para sa ganon, tayo ay matawag na tapat na katiwala. Una, mamaya. So God's word reveals four dimensions of faithful stewardship. Each one a test, each one an opportunity to demonstrate where our loyalty truly lies. No? Saan ang loyalty natin? Saan tayo tapat? Sa Panginoon ba? No, sa kagustuhan ba ng ating sarili o sa sanlibutan? No, saan nga ba mga kapatid? So isipin natin ito para tayo ay karapat-dapat na tawaging katiwala ng Diyos. Una, no, yung C, no, sa base sa binigay na topic sa akin ni Pastor June at sa Psalms, no, 24 verse 1, tayo ay custodianship. Custodian lang tayo mga kapatid. No? Sipin natin to, madali lang na i-memorize, no, yung C. Tapos, siyempre, not ownership, everything belongs to God. Ito ang ating topic mga kapatid, no, para madali, yung L, love, no, CL. Ano yung susunod mga kapatid? Yung P o CL. Earth versus eternity, where is your treasure? So ano yung susunod? CL. Yung P, proof, no? Then proof of the
the heart, yung fee. So ano yung last, sabi dito, yung mission, no? CLPM. Yan yung apat na tatalakayin natin mga kapatid. Eternal accountability for every resources. So ating titignan custodianship, not ownership. Kaya tayo lang ay pinili ng Diyos na katiwala. Dahil tapat ka, tapat tayo sa Diyos, maraming ipinagkatiwala sa atin. Kaya sana ipakita natin ang tunay na katapatan. No? No pa dito ang sabi, okay, so the temptation. No ba yung temptation bilang isang katiwala? People naturally treat possessions, houses, lands, money as if they fully own them. We build, we accumulate, we protect. Yet Scripture reminds us that every good and perfect gift comes from above. We are tenants and God's word, not landlords of our own kingdom. Kaya lahat na nasa atin mga kapatid ay ipinagkatiwala ng Panginoon. Kaya nga kung pinagpala tayo ng Panginoon, no, marami tayong mga properties, malaking bahay, gawin natin na ito ay pagpapala. Huwag nating ipagdamot. Kung may sasakyan tayo, no, huwag nating ipagdamot mga kapatid sa nagbigay sa atin. Ang Panginoon, kung makita niya na tayo ay tapat, mas marami pa ang kanyang ipagkakatiwala sa atin. No, pag may crusade tayo, may medical mission, outreach programs, ECS, Adventist Community Service, mga kapatid, kung gagamitin no ang ating mga sasakyan, kung may sasakyan tayo, huwag nating ipagdamot sa Panginoon. Siya ang nagbigay, no, magagamit din natin sa kanya. No? No pa dito, so the truth, we are not owners but custodians. God entrusts blessings to us to manage faithfully, not to possess, no, selfishly. Faithful stewardship begins with recognizing God's ownership. What you hold in your hands is not yours. It is God's trust placed in your care. Di ba mga kapatid? Kaya kako kanina, minsan lang na binagyan tayo ng Panginoon. Kaya dapat gamitin natin ito sang-ayon sa Panginoon. No? Hindi yung kagustuhan ng ating sarili. Baka hindi na tayo mapagkatiwalaan. Instead na mas marami pa ang ipagkatiwala sa atin ng Panginoon, no? Maantala ang mga pagpapala na plinano ng Panginoon sa atin dahil sa ating pag-uugali. So, yan ang sinasabi dito. So, return faithful tithes and offerings, no? Tayo ay custodian, tenants lamang, kaya we need to return our tithes to the Lord and our offering. Praise God dahil ang CLPM ay makita na sila po ay tapat na nagbibigay ng ikapo, malaki ang kanilang ikapo at ang kanilang mga handog. Di ba natin alam na sinasabi at parati natin napapakinggan na ang ikapo ay siyang nagpapakita kung tayo nga ay tapat, no, nakatiwala sa Panginoon. Dahil mayroon tayong magandang relasyon sa Panginoon, tayo ay nakakapagbalik ng ikapo dahil tayo ay faithful sa Panginoon, kaya nakakapagbigay tayo ng ikapo. Dahil mahal natin ang Panginoon, dahil sa ating pagpapasalamat sa Panginoon, kaya malaki ang ating handog sa Kanya, bunga
na kayo at ako rini-recognize natin, no, na lahat na natatanggap natin na pagpapala ay mula sa Panginoon. Kaya sa ating pagpapasalamat, sa ating pagmamahal sa Kanya, nakakabalik tayo ng ating handoff. Dahil faithful ang Panginoon, dahil faithful tayo sa Panginoon, bumalik tayo sa Panginoon, nakakapagbigay tayo ng ikapo. Kaya nga mga kapatid, yung tithe nyo, yung offering nyo na malaki, nagsasabi ng CLPM ay tunay nga nakatiwala, no? Tunay nga na nagmamahal sa Diyos at parating nagpapasalamat sa Panginoon. So, use resources to bless others. Kumusta mga kapatid? Nagagamit ba natin ang ating mga resources sa gawain ng Panginoon, no? Sa pangangailangan ng mga tao? Nararamdaman ba yung tuwa, yung kagalakan natin kung tayo ay nakatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon? Ramdam din ba ng mga tao yan, mga kapatid, sa inyong buhay? Sana nga. No? So, ano pa dito? Acknowledge God in every financial decision. Kaya lahat ng ating mga panukala, mga plano, decision sa buhay, sana ito rin ay naka-align at kagustuhan ng Panginoon. At kung kagustuhan ng Panginoon ito mga kapatid, talaga naman na makita natin araw-araw sa ating buhay na ikaw ay hindi pinapabayaan ng Panginoon. So next, L, sa CLPM, love for earthly versus love for eternity. No? Kaya ano ang sinasabi dito mga kapatid? Sabi dito, human affection is easily captured by earthly treasures, comfort, security, status. But Jesus warned us plainly, where your treasure is, there your heart will be also. So God uses material blessings as a divine test to surface where our love truly lies. So love for earth, prioritize temporary comfort, accumulation, and personal security above all else. So saan ang ating puso? Saan ang ating pagmamahal mga kapatid? Nakatuon ba sa kagustuhan at impluensya ng sanlibutan? No? Ininvest natin ang ating pera ba? Mga blessing ba sa sanlibutan mga kapatid? No? Nakakapasyal nga tayo, di ba? Ang ganda ng buhay. Nakapasyal tayo sa abroad. Makapasyal tayo sa magandang tanawin dito sa bansa, sa Pilipinas, no? Nakakain tayo ng masasarap na pagkain sa mamahaling restaurant na minsan kung mag-bill tayo sa isang kainan lang, 5,000, 7,000, 3,000, 2,000. Di ba? Ang ganda ng buhay mga kapatid. Pero ang tanong, ang pagpapala ba ng Panginoon ay binigay sa atin, no? Ganun din ba at mas malaki ba ang naitutulong natin sa kanyang gawain? Kung may bagyo, no, Adventist community service sa church natin, mga kapatid, no, may medical mission, may crusade tayo, nakakapagbigay ba tayo kung anong ating pagmamahal sa Panginoon? O mas malaking investment sa sanlibutan at naiiwan na natin, no, yung blessing na ibinigay sa atin ng Panginoon ay hindi na nagagamit sa kanyang gawain. So ito po ay isang reminder sa atin na sana ay priority natin, no, ang ating pagmamahal sa gawain ng Panginoon, hindi sa sanlibutan. So love for eternity, ito mga kapatid, not love for the earth, but we need to love for eternity. So invest in souls, missions, and kingdom purposes that outlast this life. Dito tayo mag-invest mga kapatid.
souls, mission, and kingdom purposes that outlast this life. Ang ganda, no? Na mayroong mga pinagpala ng Panginoon na kung saan yung mga blessing na kanilang tinatanggap ay ibinibigay sa trabaho ng Panginoon. Kailan lang may kapatid na nag-donate ng 5 million sa amin para makapatayo ng apartment doon sa aming mission. Di ba? Ang ganda mga kapatid na nag-i-invest talaga sila, no? Ang pagmamahal nila ay sa langit, no? Nag-i-invest sila sa walang hanggang investment. Hindi yung investment dito sa mundo na minsan talaga nga nalulugi, no? Na hindi kumikita. Pero yung mga kapatid, tunay na katiwala, talaga naman na iniisip nila na talagang nag-i-invest sila sa Panginoon. Walang hanggang investment. So, sabi dito, no? Challenge, invest more in heaven than on earth. Shift your focus from temporary gain to eternal purpose. Kaya mga kapatid, no, minsan nag-i-invest tayo, no, sa business, sa mundo, minsan nalulugi tayo. Pero pag mag-invest tayo sa trabaho ng Panginoon, sa misyon natin mga kapatid, ito yung walang hanggang pag-i-invest kasi hindi mawawala, kundi pagdating ng panahon, ang Diyos ay pagpalain nawa tayo. Di ba ang ganda, no? Na kung saan, lalo na ngayon, kailangan ng CLPM ang mission building. Alam ko na marami ang pinagpala ng Diyos na membro ng CLPM. Alam ko na ang bunga ng kanilang pananampalataya at pagmamahal ng Panginoon. Madaling matapos ang building na yan dahil nga tayo na membro ng misyong CLPM mga kapatid, no, ay tunay na tapat sa Panginoon. So redirecting our treasure, when we shift our investment toward eternity, our priorities transform naturally. Giving is no longer a burden, it becomes a joy. Mission becomes personal, sacrifice becomes worship. Di ba mga kapatid? Tignan nyo, no, sa pagpapatayo natin ng mission natin diyan sa lugar ninyo mga kapatid. Makita nyo talaga yung tunay na tapat na anak ng Panginoon. Tunay na katiwala ng Panginoon. Dahil ano? Hindi nyo maiisip, kagaya nung sa akin nung COVID, na nagbibigay ako ng mga pagkain, relief goods sa mga nangangailangan, mga frontliners. Hindi ko iniisip, mga kapatid, at doon ako namangha ng bunga ng pananampalataya ng isang kapatid na yung inaasahan kong tumulong minsan ay hindi tumutulong, no? Yung inaasahan kong malaki yung tulong, hindi yung malaki yung naitutulong. Alam niyo, may tumawag sa akin, pastor, sabi niya, di ba pwede punta ka sa bahay at kunin mo yung tulong ko? Nung punta ko sa kanilang bahay, mga kapatid, ang liit na bahay, no? Pero sabi niya, pastor, tulungan kita buhatin yung dalawang bigas na tagsi 60 kilos. Tulong ko sa trabaho, sa gawain ng Panginoon. Oh, praise God mga kapatid. No? Talaga naman ramdam ko yung pagmamahal nila. At talaga namang umiyak ako sa pagmamahal ng kapatid na ito. Dahil hindi ko inaasahan na yung walang-wala pa minsan ay kaya mas malaki pa yung tulong, no, sa gawain ng Panginoon, no, kumpara sa ating inaasahan na mga kapatid na pinagpala ng Diyos, no, pero hindi naman pala makatulong sa gawain. Pero praise God, dahil marami tayong mga mayayaman na membro na handang ibuwis,
no, ang kanilang pagpapala na tanggap sa Panginoon, no, sa pagpapatayo ng church, sa pagpapatayo ng mission, mga kapatid. Isipin natin na ang iglesia, ang mission natin ay pinapatakbo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga kapatid. Mga finances, no, yung pinanggagalingan ng mga magagastos para sa trabaho ng mission natin, no, sa pagpapatayo ng mission, napapatayo yan, mga kapatid, dahil sa ating faithfulness, dahil sa ating katapatan at pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga, makita ko, mga kapatid, purihin ang Panginoon dahil maipatayo agad ang misyon ninyo sa pamamagitan ng inyong katapatan. No? Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Magpagamit tayo sa Panginoon. Gamitin natin ang lahat ng mga pagpapala ng Panginoon na binigay sa atin para maipatayo ang ating mission building at mga iba pang mga gawain niya, mga kapatid. So mission over materialism, no? Choose evangelism and outreach over upgrading positions. Every dollar given to the kingdom is an eternal investment that never depreciates, no? Kaya yan ang gusto ng Panginoon. Support ministry, no? Gives generously to support your local church and gospel outreach. Your faithfulness enables others to hear the good news. Di ba, mga kapatid? No, maraming mga kapatid, no, na nagtataka tayo na sila pag bumisita sa iglesia natin, sa mission natin, pastor, kunin niyo itong tulong namin para sa gospel outreach, di ba? Nagbibigay sila ng 100,000, 150,000. Di natin nasahan yan. Magpagamit lang tayo, mga kapatid. Makikita natin ang tunay na katiwala ng Panginoon na talagang may sakripisyo nila ang lahat na binigay ng pagpapala ng Panginoon dahil nga may tapat sila sa Panginoon at may pagmamahal sila sa Diyos. No? So, sacrificial giving, true love for eternity is demonstrated in sacrifice. Give not from what is convenience, but from what costs you something of value. No? Hindi lang sila nagbibigay, mga kapatid, na malaking kita, no? Komportable sila. Hindi. Talaga yung pagbibigay nila may sakripisyo. Instead na gamitin nila, mga kapatid. Ika nga ng isang pamilya sa amin, sabi niya, Pastor, instead na maghanda po kami, no, sa birthday ng anak ko, no, ang magagastos na lang namin ay na 20,000-30,000 sa birthday niya, sa party niya. Dadagdagan ko na lang, gawin ko na lang 50,000, tulong ko sa medical mission. Di ba, mga kapatid? No? Sacrificial giving. Instead na para sa iyo, uunahin mo yung kagustuhan ng Panginoon, yung trabaho ng Panginoon, yung pangangailangan ng tao. Dahil kung ano ang ginawa mo sa isang tao, mga kapatid, ginawa na rin natin sa Diyos. Kaya, we need to sacrifice the blessing that we have, no, in the service of the Lord. So, pangatlo, fruit of the heart. No, ang kailangan ng Diyos ay hindi yung piso natin, kundi yung puso natin. The fruit of the heart is not hidden. It is demonstrated daily in how we live, love, give, and respond to God. So, heart proofs practices, be honest and faithful in small things. Lahat ng bagay, kahit malilit lang to, makita na tapat tayo. Kaya kung makita ng Diyos na tapat tayo, mas malaki pa ang ipagkatiwala sa atin. Give consistently, not conditionally. No? Mga kapatid. Kaya evaluate your motives in giving. Ask, am I giving to be seen or to honor God? Kaya lahat ng pagbibigay, mga kapatid, ay papuri sa Diyos, hindi yung sa papuri sa atin. No? Let gratitude, not guilt, drive your generosity.
a self-examination moment. So tignan natin mga kapatid dito. Before we go further, pause and ask yourself honestly. Nang sabi, in small things, am I faithful with daily finances? The small purchases, the regular commitments, the quiet decision no one else sees. No? Dapat yung kahit small things, makita ng Diyos na tapat tayo. Lahat ng mga binibili natin, ito ba ay kagustuhan ng Panginoon? No, ito ba ay kailangan ko o wants ko lang? No, nakapagbili tayo ng marami na kagamitan, no, gusto natin, nakakapagbili tayo. Pero ang tanong, nakapagbabayad ba tayo? Nakakakuha ba tayo ng spiritual materials natin, mga books natin? No? Nakapagbigay pa tayo ng tithes and offering natin? Nakakapagtulong ba tayo sa crusade, sa mission building, sa church building, no, sa Adventist medical mission, no? Kaya sana mga kapatid, dapat na may pakita natin sa Panginoon yung bunga ng ating katapatan. No? Ano pa? In giving, do I give consistently and sacrificially or only when it is convenient and comfortable for me? So, mayroon pang isang kapatid na sabi ng mother niya, tulungan mo naman ang kapatid na ito, anak. Kanya, hindi ko nga feeling, hindi ko nga ramdam na tulungan siya. Kaya nakadepende pala sa feeling yung pagtutulong minsan mga kapatid, no? Pero ang Panginoon ay talaga naman tinitingnan niya talaga. No, yung pagbibigay natin ay may sakripisyo at pagmamahal talaga. Hindi yung gusto mo lang na tumulong porket hindi mo gusto yung tutulungan ng church ay hindi ka na rin tutulong. So, in motive is my generosity drive by genuine love for God and others or by a desire recognition. Kaya yan mga kapatid. So ano pa yung sunod, no? God does not audit your bank. Sipin natin. He reads your hearts. Let your stewardship be an act of pure worship, no? Ang pagbibigay ba natin mga kapatid ay papuri sa Panginoon o papuri sa atin? Tingnan natin ang mga yan. So last mga kapatid, M, mission and eternal accountability. So in the parable of the talents, the master entrusted his servants with resources and expected faithful trading, not hoarding. We are trading not just for time, but for eternity. Every act of stewardship carries eternal consequences. God does not measure the amount we give. He measures our faithfulness relative to what He has entrusted to us. Kaya tapat ba tayo mga kapatid sa Panginoon? Oo. Nakapagtulong tayo, nakapagbigay tayo ng tithes and offering. Pero ang tanong, tapat ba? 100% ba na ibinabalik natin ang ating tithes at handog sa Panginoon? No? So what you do today with God's blessing shapes your eternity. Support God's mission. Give actively to soul-winning efforts, mga kapatid. Kung pinagpala tayo ng Panginoon, no? Suportahan natin ang mga crusade, no? Soul-winning programs. So use your talents, wag nating ipagdamot. Mga talento na ibinigay sa atin ng Panginoon. Time, skill, and means are all resources. Bigay natin. No? Kung wala tayong pera, kung may panahon tayo, bigay natin sa Panginoon. No? Live eternally. Every decision has a kingdom dimension. So living with an eternal perspective. So here, an eternal perspective does not mean ignoring the present. It means seeing the present through the lens of what lasts.
When we live for eternity, our daily choices transform. Mabago tayo mga kapatid kung unahin natin ang kagustuhan ng Panginoon. Kaya una, today's faithfulness, small acts of stewardship, consistent tithes, generous offering, wise use of talent. So we need to be faithful today and tomorrow and in the future. Okay, so next, sabi dito mga kapatid, kingdom investment, resources directed towards mission, evangelism, and serving those in need. Dito natin i-prioritize mga kapatid yung mga pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dito tayo mag-invest, no? Mag-invest tayo sa walang hanggang, no? Para sa ganon, sa ikalawang pagparito ng Panginoon, no? Ating ma-receive, matanggap ang pagpapala ng Diyos dahil nag-invest nga tayo sa Kanya. Ano pa yung sabi dito mga kapatid? No? Sabi pa dito, pangatlo, eternal rewards. Ito na yon. Hearing the Master say, well done and faithful servant. Kaya mga kapatid, dahil nag-invest tayo sa Panginoon, dahil nire-recognize natin na yung mga pagpapala, mga bahay natin ay hindi sa atin mula sa Diyos, no? Tayo ay naging tapat sa Kanya. Sabi niya, well done, no, good and faithful servant. Alam ko na kung tayo ay tapat sa Panginoon, ang Panginoon ay mas marami pang ibigay sa atin. At sa ikalawang pagparito, dahil tapat tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, no, tatanggapin natin ang ating reward mula sa Kanya, ang buhay na walang hanggan, na ito ay bunga ng ating katapatan sa Kanya. Kaya sa umagang ito mga kapatid, sana bawat isa sa atin ay pinagpala ng Diyos sa mensaheng ito. Okay? Good morning. Amen. Salamat po. Pastor. Amen. Praise God. Salamat po, Pastor Arnold. Ngayon po ay Amen. babasahin po ni Pastor June ang certificate. Pastor June? Yan. Thank you po, Pastor Arnold, for inspiring us with your messages ngayong umaga to boost our commitment as faithful steward ng ating pong Panginoon. At sa umagang ito, Pastor, ay bagamat malayo ka po, nais po namin ipagkaloob ang token na ito para sa ang certificate na ito sa pamamagitan ng aming pagpupugay sa iyong paglilingkod, Pastor Arnold, sa pamamagitan ng pangunguna ng aming pong mahal na Pangulo, Pastor Jerry Estabilio, ay amin pong malugod na ipinagkakaloob ang certificate na ito. At nais ko pong basahin ang citation, Certificate of Appreciation. This certificate is gratefully presented to Pastor Arnold C. Ortiz for serving as guest speaker during the daily spiritual empowerment God First Morning. Your inspiring message, faithful service, and Christ-centered insights have greatly enriched the spiritual life of the participants and encouraged God's people to place Him first in every aspect of life. Presented with sincere appreciation by the Central Luzon Provinces Mission, 1831 Angelito Street, Mount View Subdivision, Balibago, Angeles City, Philippines. Held virtually on April 21, 2026. Yours truly, Pastor Paredo Jr., Stewardship Director, and our handsome President, Pastor Gerardo Estabilio. Pastor Arnold, ito po ay malugod po naming virtually na ipinagkakalob sa inyo itong aming simple certificate of appreciation. Thank you po and God bless to your ministry, Pastor Arnold. Thank you po sa inyong lahat, mga kapatid. Pastor June. Yes po, Pastor. Yeah, I would like to personally
send my thankfulness to my friend. Maraming salamat, Pastor Arnold, sa iyong leadership ngayong umaga. Sa iyong pag-attend sa aming God First Morning ay nagdulot ng blessing sa aming lahat. I sure na ang mga kapatid ay lubos na napalapit sa ating Panginoon at naging enlightened na higit sa ating mga prinsipyo ng stewardship na ating itinuturo. God bless you, Pastor Arnold, sa iyong leadership sa CLPM. Regards to our president there. Sa lahat, palain kayo ng Panginoon sa inyong pangunguna sa NELM. God Thank you, bless. sir. Thank you, thank you. Maraming salamat po. Tayo po ay dadako na sa ating silent prayer. At pangunahan tayo ni Pastor Archie Cabukos sa ating pong Acts prayer. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po'y nagpupuri at sumasamba sa inyo ngayong umaga na to. Tanggapin niyo po ang aming pagsamba at pasasalamat sa paggabay niyo po sa amin sa buong umaga na to. Salamat Panginoon sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagpapaalala na kami ay inyong katiwala at kami ay dapat na maging tapat sapagkat kayo po ang aming Diyos. Para po sa mga kahilingan, nawa ay inyo rin po itong dinggin ayon po sa inyong kalooban at ito po ipagpapatuloy ni Pastor Archie. O Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, kami pong patuloy na nataas ang inyo pong dakilang pangalan sa patuloy na pagpapahayag niyo po ang inyong kaluwalhatian sa aming pong buhay. Maraming salamat Panginoon sa inyo pong faithful na guide namin sa aming pong buhay ng banal na Espiritu. Maraming salamat na nag-convince sa amin na kami ay inyong tinawagan na maging faithful na katiwala, Panginoong Diyos. Sa tulong ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay magagawa namin na ibigay ang aming buo, ang aming mga puso, ang aming sakripisyo, ang aming pagmamahal sa misyon, ang aming buong buhay para sa kaluwalhatian ng aming Panginoon. At kayo laging mahayag sa aming pong buhay. Maraming salamat Panginoon na sa aming pagiging katiwala ay hindi kami nag-iisa. Kasama namin ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo sa aming pong buhay na katiwala. Panginoon, nandito po ang aming pong mga supplication. Kami po itong special na nilapit sa inyo. Ang aming pong pastor na si Pastor Nelben Albanza, si Sister Vanessa Cayetano, si Pastor GC Prito, at si Pastor Arnold Ortez, sa kanila pong patuloy na paglilingkod sa inyo. Patuloy niyo pong ipagkaloob ang inyo pong kapangyarihan ng banal na Espiritu sa kanila pong buhay na upang patuloy silang maging pagpapala sa mga pinaglilingkuran nilang mga kapatid. At patuloy na namin makita ang aming tagapagligtas sa kanila pong paglilingkod at lumago ang kanila pong mga pinaglilingkuran dahil kayo po ang nauna at naitaas, Panginoong Diyos.
Amin din pong dalangin ang daily spiritual empowerment, God first morning and evening. At ganun din naman po ang CLPM Headquarters Project na Every Family Builder. Ang amin din pong sika na CLPM Mission-Wide Camp Meeting ngayong April 30, May 3 sa Klaa. Ganun din po ang aming Sabbath School and Personal Ministry Workshop ngayong May 23 sa Klaa din po ito. Ang gano'n din po ang school ng teritoryo ng CLPM, ang kanilang paghahanda ng sa mga enrollees, bawat school sa teritoryo ng CLPM. Pagkaloob, Panginoong Diyos, ang mga bata na inyong pagkakatiwala sa aming pong mga teacher na maabot ang every school, ang kanila pong goal na sinit ng mga enrollees at mahigit pa ito, Panginoong Diyos, dahil kayo nagpapala sa inyong school. At Panginoon, patuloy niyo rin pong pagpapalain ang inyo pong mga gawain dito sa teritoryo ng CLPM. Ang mga evangelism na sa kasalukuyang ginaganap at ang gaganapin pa sa North Bulacan, ang Women's Ministry Jail Evangelism ngayong April 20 hanggang 24 sa Barangay Matiktik, North Sagaray, Bulacan. Ganoon din po sa Guyong, Santa Misa, Bulacan. Ganoon din po sa Umpukan. Ganoon din po sa Paradise 3, San Jose del Monte, Bulacan. Ang patuloy na ground preparation ng Barangay Burgos, San Lorenzo, Nueva Ecija ngayong April 30, Panginoong Diyos. Ganun din po ang Mamgog Hermosa led by Nel Bundok Church ngayong May 3 hanggang 9. Barangay Winsilao, Maria Aurora Province ngayong May 10 hanggang 16. Yung ongoing na BBX sa mga churches ng teritoryo ng CLPM, April to May. Paralaya, Ibos, Angkol Church, San Ildefonso, Bulacan, May 6 hanggang 16. Tulay na Patpat, May 6 hanggang 16. Palapa and Opig Church, May 20 to 30. Ang amin din pong medical mission, Panginoong Diyos, sa Umpig, San Ildefonso, Bulacan, ngayong April 26 ang medical mission. Panginoong Diyos, ay patuloy na kayo ang nagpapala sa inyo pong mga churches dito sa teritoryo ng CLPM. Ay inyo pong nilid, Panginoong Diyos, ang mga opisyalis sa mga churches na maabot namin ang aming goal na kami ay maging intentional and missional na mga simbahan. Nawa ay kami din personally ay maging intentional din kami sa aming personal na mga kakayahan na magmisyon at maging buhay namin ang pagmimisyon, Panginoong Diyos. Ganoon din po ang aming pong nilapit sa inyo, Panginoon, ang mga kahilingan ng kalusugan, kagalingan kay Danilo Esgira, Loisia Dino, Maloni Bobong Indoktibo, Elijah Manalus, Manuel Sikite, Alexander Aragon, Nelia Rodriguez, Jerry De La Cruz, Sky Tiglaw, Tiglaw Family, Ila, Melody, Marical, at Lily Selverio, Edis Marcos, Madel De La Cruz, Marlene Kibiti, at lula ni Brother Riel Ephraim Kayanan,
Jerry de la Cruz, Lovely Mula. Panginoong Diyos, ang aming pong mahal na mga kapatid, sila po ay umaasa sa inyong pong biyaya. Biyaya ng inyong katapatan na inyong irapat ang kagalingan sa aking pong mga mahal na mga kapatid na nakaranas ngayon ng karamdaman. Nawa ang kanila pong pananampalataya ay magdadala sa kanila ng pagaling, kanila pong mga physical na mga karamdaman dahil nakasumpong sila sa inyo ng kasagutan ng kagalingan. Salamat Panginoon na inyo po yung tinulungan ang mga bawat naming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman ay inyo silang pagagalingin. Panginoon, marami pa pong mga kahilingan na hindi nabanggit ay aking pong inalapit sa inyo na iparanas sa kanila Panginoon na ang aming Diyos ay buhay na sumasagot ng mga kahilingan sa kanyang mga anak na humihingi ng kasagutan. Nawa, Panginoong Diyos, pagpalain po ang aking pong mahal na mga kapatid na dito sa Zoom at sa YouTube at sa Facebook na patuloy na sumusubaybay na ang programang ito ay magbibigay sa amin ng patuloy na lakas at inspirasyon namin sa aming paglilingkod at pananampalataya sa inyo. Magbibigay din sa amin ng kalusugan ng pananampalataya at magiging committed kami sa inyong inatas na mission niyo po sa amin. Pagpalain ang bawat pamilya ang representahan sa bawat isa sa aming pong paggawa sa umagang ito. Nais po namin inilapit ang aming pong mga sarili na inyo kaming basbasan, inyong ipagkaloob sa amin ang banal na Espiritu upang sa buong araw ay maluwalhati namin kayo Panginoong Diyos at patuloy kaming lalapit sa inyo na ang aming buhay ay walang magagawa sa araw na ito kung hindi kayo namin kasama. Pagpalain ang inyo pong bayan Panginoong Diyos dito sa Central Luzon Province Mission. Salamat po Panginoon sa pagdinig ng aming pong mga kahilingan at kayo ang aming ma-encounter sa araw na ito. Sa pangalan ng tagapagligtas sa Kristo. Amen. 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 Salamat po, Pastor Archie. Ano ang mangyayari kung lahat ng Adventista sa Central Luzon Provinces Mission ay ilalagay ang Diyos sa lahat ng bagay? Ano ang sinasabi ng Diyos na mangyayari kung ang kanyang bayan ay uunahin siya? Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa masaganang buhay. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa mapalad na buhay. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa mabungang buhay. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa buhay na pinapatnubayan ng Diyos. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa buhay na nakatuon sa kaharian. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa maunlad na buhay. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa matagumpay na buhay. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa buhay na may misyon. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa buhay na numero uno, ulo, hindi ang buntot. Humahantong ito sa isang buhay na makapangyarihan at walang limitasyong pakinabang. At sila na sa lahat ng bagay ay ginawang una ang Diyos at huli at pinakamahusay ay mga pinakamasasayang tao sa buong mundo. Saan tayo tutungo mula dito at ano ang tamang bagay na gawin? Sa pamamagitan ng biyaya ni Jesus, ating ilagay ang Diyos sa una sa lahat ng bagay. At saka magbigay ng inspirasyon at turuan ng iba na gawin ang katulad nito. God First Living is all about biblical, holistic, and faithful stewardship. Purihin ang Diyos sa inyong natatalagang ministeryo at lumalagong pagtatapat bilang katiwala.
Pinapasalamatan namin kayong lahat sa inyong commitment at pagtatapat sa Panginoon. In closing song. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't luwalhati sa Kanya Ating inihilingan si Pastor Arnold Ortiz sa closing prayer po. Ang pagmamahal ng Ama, ang sakripisyo ng anak, at ang paggabay ng Espiritu Santo ang iyong maranasan at sumasa inyo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Arnold. Atin pong CLPM Vision Statement. Vision Statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that we three angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to God's mission, pursue His mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. CM Vision, every church a missional church.
I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward in God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Thank you po. Mga minamahal na bayan ng Diyos, hanapin ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos Ama na siyang lumakha sa inyo. Ingatan kayo ng kanyang kapangyarihan at paglubayan sa bawat hakbang ng inyong buhay. Naway sumainyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo upang kayo lumakad sa katuwiran, mamuhay sa kabanalan at magliwanag sa mundong ito. Humayo kayo na may kapayapaan, maglingkod ng may kagalakan, at isabuhay ang salita ng Diyos araw-araw sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Amen! God bless po sa lahat mga kapatid. Bukas pong tayo masama. Salamat, Pastor. Amen. Yung panguna. Salamat po sa lahat. Salamat po sa inyo mga kapatid, sa inyo po talaga. Kailan po tayong mag-invite? Kayo po ba'y nakaregister na sa atin pong camp meeting? Ilang panahon na lang po at malapit na atin pong patuloy na i-promote ito mga kapatid ko. At ganoon din patuloy po nating anyayahan ang ating mga leaders sa mga iglesia. Sama-sama po tayong manalangin mga kapatid para po sa ikatatagumpay at patuloy na ikalalagot ng ating pong banal na gawain. Salamat po Sir Melvin and Sir Edmond sa ating backstage. Salamat po sa lahat ng participants. Pastor Arnold Ortiz. Salamat po. Kay Melbs. Palain po tayong lahat. Salamat din po kay Melvin. Apo? Brother Johnny. Hello brother Moses Carlos sa mga kapatid natin dyan sa Cabiao, San Antonio, Cain, Cabiao. Pastor June, papasa na lang din po ng link para sa camp meeting ulit. Okay, ipo-forward ni Sir Melvin sa atin. Okay po, thank you po. Okay, salamat mga kapatid. Ingat po ang lahat. God bless po. Ingat po tayong lahat. God bless po, Pastor John. God bless po. Mary. Sa inyo. Alright. So, bibilangan na po tayo. Sino pong bibilang? Kasi atin Okay po. Ano po tayo? Bilangan na po tayo ng Sir Edmond. Ano po tayo? Bilang na po. 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Good. Bye. Bye. Sa Inachi.